Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat po. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa mga ibabahagi ko pang mga importanteng impormasyon mula sa Japan hanggang sa buong mundo. Maraming salamat po. So guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic naman natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung ano ang pinakamalakas na senyales na may kalaguyo o kabit ang aking partner o asawa. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung ano ba daw ang pinakamalakas o na hint o clue na merong kalaguyo ang kanyang partner. So guys, ayon sa aking karanasan at sa pagtanong-tanong ko po sa aking mga kaibigan na may mga karanasan sa kanilang mga asawa na nagloko, kagaya din po sa akin. So, ang mga ibibigay ko po sa iyo o sa inyong lahat, pangkalahatan na po ito para naman malalaman din doon sa iba at magkaroon ng idea man lang. Pero paalala lang po, ang tatlong senyales na mabigat o malakas na ito, kapag isa lang ay huwag po nating basihan na meron na talagang kinalulukuhan ng ating mga partner. Pero kapag ang tatlong sasabihin kong senyales na ito'y ginagawa talaga ng ating partner, itong tatlong tatalakayin ko sa iyo, sa inyo, ay maalarma na po tayo. Kailangan na po ito ng pag-usapan, ano? So, sisimulan ko na. Number 1, pag-uugali sa pakikipagtalik. Bigla na lang nawala ang interest ng iyong partner sa iyo pagdating sa kama. Tulad ng pagiging labis na malamig at walang pakialam habang kayo ay nagtatalik. Na dati naman super enjoy siya sa kahit anong mga gawin ninyo sa pagtatalik. Ito ay nagpapahiwatig lamang na meron na siyang ibang nakasiping at yung taong iyon na lamang ang parating nasa isip at iniisip kahit nagtatalik kayo. So, kailangan na nating kausapin ang ating partner kapag ganito na ang kanyang pag-uugali sa kama. So, yan po guys, no? Ang kanyang unang pag-uugali ay yung pakikipagtalik na pagbabago. Na dati-rati naman, nag-i-enjoy kayo pareho. Tapos biglaan na lamang na wala na, nanlamig na siya. Hindi na siya nag-i-enjoy. Na parang sabihin niya, sige matapos ka na. At matapos na yung talik ninyo. Nagmamadali po. So, isa po yan na senyales na aking nahagilap doon sa mga may karanasan at pati na rin po sa aking asawa na nagkaroon ako ng karanasan. So, yan po yung number 1. At ang number 2 naman, higit sa karaniwang pag-aaway. Kung nagiging mas madalas ang mga pag-aaway at tila walang malinaw na rason, magugulat ka na lamang na bigla na lang sabihin sa iyo na maghiwalay na tayo o maghiwalay na kayo. Ayaw ko na sa iyo, bla bla bla, kung ano-ano ang mga sinasabi na magugulat ka na lang dahil hindi nyo naman na pag-uusapan. Isa na po itong malakas na senyales na nagigilty na ang isang tao dahil sa kanyang hindi magandang gawain at inuunahan ka na niya para kapag nalaman mo ang katotohanan, dead man na lang siya. Wala na po siyang masasabi dahil inuunahan ka na niya eh. Kaya yan po yung number 2, higit sa pangkaraniwang pag-aaway. Parati po siyang nagagalit ng walang kadahilanan.
walang maya-maya kung parati kanyang iniinsulto, parati kanyang sinisigawan, na hindi dati-rati, hindi naman po niya ginagawa yon. Yun po ang ibig sabihin, no, na nagkakaroon kayo ng hindi karaniwang pag-aaway sa loob ng bahay o kahit sa labas, kahit saan kayo pumunta, ay talagang walang katapusan ang inyong pag-aaway. So yan po yung number 2. At ang panglas naman natin, nagiging malihim. So, isa rin po itong malakas na senyales, ang pagiging malihim. Kung bigla ang sobrang maingat ang iyong partner mo sa kanyang cellphone, computer, o iba pang mga gadget, ang mga bagay na hindi niya binabahagi sa iyo tulad ng mga mensahe sa telepono, cellphone, at umaalis ng bahay ng walang pasabi, at kung tatanungin mo, maraming rason at alibay. Ito po'y isang red flag na mayroon siyang tinatagong relasyon sa ibang lalaki o babae. So, ayan po guys, no, tandaan natin ang isang napakabigat na senyales yung nagiging malihim po siya sa atin. Hindi na po niya sinasabi kung saan siya pupunta, tatanungin mo, magagalit po siya, tapos kung anong oras siyang uuwi, hindi niya sinasagot. Marami po siyang mga alibay na magugulat ka na lamang dahil hindi niya gawain po yon. At the way po siyang magpostura, parati po siyang nagpapabango. Mga dati-dati pong hindi niya ginagawa guys ha, na ginagawa niya na ngayon. Lalo na yung pagbibili ng mga bra at panty na mga sexy. Yan po ay isa na ring red flag po yan na kapag hindi po niya ginagawa, na biglaan na lang sa haba ng pagsasama ninyo, bumili siya ng napakagandang bra at panty na kulay red ba yan o ano ba yan, magugulat na lang kayo. Dahil hindi po niya yan ginagawa dati-rati, tapos biglaan na lang ng walang kadahilan. Labas na lang po kung bumili siya ng magandang bra at panty at para po sa inyong pagtatalik. Ngunit walang nangyayaring pagtatalik sa inyo at bumili siya ng ganun ka-sexy, ay medyo maalarma na po tayo. So, yan po ang tatlong mga mabigat na senyales. At paalala lang po, maaari itong magiging mahirap at masakit na tanggapin. Ngunit importante na magtiwala sa iyong pakiramdam o tinatawag na instinct at gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili sa posibleng hindi magandang sitwasyon sa relasyon. Kausapin ng masinsinan ang kabiyak sa mahinahon na paraan para magkaintindihan. Yan lang po ang maging payo ko. Maraming salamat at pinaalala ko na hindi po ito rin 100% na magiging mai-apply po sa lahat-lahat ng ating mga mahal sa buhay, kundi basihan lang po no, na magkaroon tayo ng kaunting idea man lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At doon sa nagtanong, maraming salamat sa iyo at sana nakita mo ang vlog na ito.